Pinakamainit na mga discussion sa social media ko. Kasi like for example, we just filed the plunder case against VP Sara Duterte sa ombudsman. And then sasabihin nila, pro-BBM daw ako. So nakakatawa na. Because I've been very critical of the Of the administration. administration. And then I'm pro-BBM because And I you were filed part of the administration a few years back so too. I was a part of the administration. So that's basically the logic. As part of the administration, therefore, I'm pro-BBM. Pero before I was appointed, I'm anti-BBM. So parang hindi nila ma-reconcile yun. And then the next question is, bakit daw si Sara lang kinakasuhan ko? Sabi ko, bakit ako lang ba pwedeng mag-file ng kaso sa buong Pilipinas? Diba? Wouldn't it be more fun if file tayo ng kaso? That's right. Mauubos ang mga corrupt na politiko. Ganun. Sabi ko nga, ang kailangan lang naman, pumunta sa ombudsman, magdala ng mga solid na ebidensya. At syempre, Documents. kailangan mong manumpa. Kaso pag nanunumpa ka, kailangan mo ng katawang tao. Diba? Kung troll ka, walang katawang tao eh. So sorry na lang sa mga trolls. Immobilize niyo yung mga may katawang tao, pwede pumunta sa ombudsman. Diba? That's correct. So napipikon. Ako naman, pinanganak yata akong handang makipag-asaran Ganun ba? Ganun ba? Yeah, there's much charm in your feistiness. No? Like people I know sometimes, ang dami rin mga ganyan, nakakatuwa, they get away with it. Isa sa mga ganyan, I also know she's very vocal about her liking for you, si Commissioner Guanzon. Yeah, actually magkasama kami sa Huwag Kang Kukorap. Kasi naman malinaw yung advocacy sa paglaban sa korupsyon. So far, wala namang kaming nagiging conflict pa. Wala pa. We're together sa Huwag Kang Kukorap. So, we'll see. Ito sila, let's talk about these vloggers muna now, no? Kasi very much in now ang strength, I don't know, strength or network of influence of these vloggers, no? Especially there's si Sasot and who's very much into talagang pounding on you. Yeah, tsaka, well, pag tinignan mo din talaga naman, ako, wala akong problema na makipagdebate at mag-discuss ng issues. Pero, you know what's very common about these individuals? They really rely on ad hominem attacks, really personal attacks with no substance. So, mga ganyan, hindi mo na talaga papatulan. Pero kasi ako, tingin ko din, may isang issue na kailangan ipaliwanag. Ang nagiging issue kasi nila, bakit daw, paano ko daw masasabi na ang loyalty ko nasa bayan, si PBBM ang nag-appoint sa akin. And therefore, may loyalty ako kay Marcos. Ang lagi ko pinapaliwanag, and I think people should understand this, at sabihin naman natin na very idealistic, but these are the things na kailangan pinapaunawa natin sa mga kabataan natin. When you work in government, ang nagpapasweldo po sa atin, Taong bayan. Taong bayan. That's correct. Tax yan ng mga Pilipino. At yan po ay binaon sa amin nung tayo ay nag-aaral pa sa UP. Sino ba nagpa-aral sa atin sa UP? Yan ay yung mga taong bayan through their taxes. Kaya, That's right. for me, sabihin man natin na ang dami ko na nagawa, dami ko na na-achieve. I have a PhD, I got it from the US, but I got it for free. And all of those nakuha ko because of the privilege na nakuha ko makapag-aral sa UP. At yung pribilehiyo na yun ay utang na loob ko sa taong bayan. So kapag nagsilbi ka sa gobyerno, ang pinagsisilbihan mo, yung interes ng taong bayan. And I think, kung sila ay hindi maintindihan yon, I think this is the moment na kailangan ma-remind ang lahat. And you know what's very interesting also, when I joined government, minsan jaded na tayo, government, corrupt. Ikaw, you were part of government. Diba? That's not true. Exactly. Madaming very professional sa gobyerno na talagang nag-e-effort talagang ayusin. And sometimes talagang nagkakamali. They get disillusioned. Diba? And also, they exert effort na ayusin ng gobyerno. But ang problema natin ay yung leaders na na-elect. And therefore, kapag ka nasa gobyerno ka, you really have to have that strength to say kung ano ba yung tama or mali. Kasi minsan, nakikita mo, mali na yung pamamalakad ng mga elected officials, ng mga politiko. Then you have to have that strength to say na mali yan, mali yung policy yan na gusto nyong isulong, di yan makakapakinabang sa taong bayan.